Visayas at Mindanao. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan, ang komprehensibong coverage namin ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson. Sa ika-23 ng Pebrero, narito po kami live sa Senado. At alamin po natin ang kaganapan mula sa labas ng Senado. Alamin po natin mula sa aming reporter na si Zarina Lusuegro. Zarina, anong latest dyan? Nagtipon-tipon dito ang Bayan Muna Party List at Bayan upang iparating ang kanilang panawagan. Sigaw ng grupo ay i-convict na si Supreme Court Chief Justice Renato Corona at ikulong naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito'y matapos magsabay ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona at ang arraignment naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kung saan ay naghain siya ng not guilty plea. Naniniwara ang mga grupo na sapat na ang Article 2 upang i-convict o panagutin na ang punong maestrado. At kanina nga, kung inyo makikita sa aming screen, nakapanayam natin si DOJ Secretary Leila De Lima at inihayag nito na handang-handa na siya para sa cross-examination o mga tanong mula sa depensa. At samantala, kanina nakapanayam natin si Representative Arlene Bagaw at si Representative Rodolfo Fariñas at dito inihayag nila o kinumpirma nila na tatapusin na nila ngayong araw ang Article 7 at ito na ay panahon na para ihayag na ng depensa ang kanilang panig. At yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Gio. Maraming salamat, Zarina. Puntahan naman natin si Veronica Baluyot Jimenez para sa highlights of the impeachment trial kahapon. Sa Day 22 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, iniurong na ng prosekusyon ang pagpresenta ng ebidensya patungkol sa Article 3, maliban na lamang doon sa may kinalaman sa FASAP case. Tumestigo naman para sa Article 7 si Justice Secretary Leila De Lima tungkol sa pagpabor ng Chief Justice sa pagpapalabas sa bansa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang manifestation, sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na sa ilalim ng ating konstitusyon, makapangyarihan ng Equal Protection Clause at Due Process Clause. Maliwanag din anya sa batas na hindi maaring magsama ng ebidensya na hindi kasama sa alegasyon sa kaso. Sinabi naman ng prosekusyon na tinapusan nila ang pagpresenta sa dokumento na may kinalaman sa FASAP case. Hindi na rin sila magpipresenta ng ebidensya tungkol sa iba pa nilang mga alegasyon sa Article 3. You have totally waived the other than the flip-flopping, you will waive everything else. That is true, Your Honor. Sinabi naman ni Santiago na hindi karaniwan ang ginawang ito ng prosekusyon at kinwestiyon kung bakit ito ang napagpasyahan nila. I just wonder, as a judge, why you are wasting the time of the court. Your Honor, please. Of course, Your Honor, we have taken a look at this hard and long, Your Honor. We feel that on the strength alone of the evidence presented on the FASAP case, Your Honor, it's as far as we're concerned, adequate, Your Honor, and we want to abbreviate the proceedings, Your Honor. That is your privilege, of course. Sinabi naman ni Defense Panel Head Justice Serafin Cuevas na hindi nila wini-waive ang objection nila sa ginawa ng prosekusyon. In this case, there is no closure yet to speak of. So, this will not apply. Sinimulan na rin ang pagtalakay sa Article 7 tungkol sa pag-issue ng TRO sa whole departure order kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Na ang desisyon ni Chief Justice Corona was a conscious decision to favor former President Arroyo para makatakas siya sa mga kasong laban sa kanya. Nag-object naman si Cuevas sa sinabi ni Colmenares. I cannot in conscience tolerate this kind of presenting evidence, Your Honor, because it appears that what he is trying to tell the court are gospel truth, Your Honor. To our mind, it is a matter of evidence, Your Honor. Well, Whatever he says... That is why, counsel, we are asking him to proceed. Those are his impressions, opinions. They are not evidence here. Humarap sa witness stand si Justice Secretary Leila De Lima. Sinabi ni De Lima na nagpalabas siya ng 2 watch list order laban kay dating Pangulong Arroyo at isa para naman kay Ginang Arroyo at sa dating First Gentleman Mike Arroyo. Nagpadala din daw ng 3 liham si Ginang Arroyo na humihiling na payagan siyang lumabas ng bansa para magpagamot. Sa pakikipagsangguni ni De Lima kay Health Secretary Enrique Ona, di naman daw kailangan mangibang bansa ang dating Pangulo. Life-threatening yung kondisyon ng dating Pangulo at wala rin pong medical necessity
na kung anuman ang pangangailangan ng dating Pangulo ukol sa kanyang kalusugan, yung kanyang complaint, nagpa-opera ho kasi siya sa months ago, ay pwede daw hong matugunan dito sa ating bansa ng ating mga local doctors. Nagduda daw siya sa dahilan ng paglakbay ng mga Arroyo dahil sa itinerary nito. Nakita ko po na hindi naman lahat po yung una nilang mga linagay na bansa ay hindi naman dahil sa magpapagamot daw po yung dating Pangulo. Meron ho kasama doon, like for example, yung sa New York, USA, tsaka sa Geneva, Switzerland. Lumikha din daw ng agam-agam kay De Lima na baka di na bumalik ang dating Pangulo dahil 14 katao ang bilang ng kanilang grupong lalakbay. Dagdag pa dito ang ilang kasong nakasampa laban sa kanya. Kung kaya't di niya pinayagan ang pag-alis ng dating Pangulo. Bago pa man daw inilabas ang pagtanggi sa kahilingan ni Arroyo, nag-file na daw ang dating Pangulo ng petisyon para sa TRO ng whole departure order. So bago pa man pinalabas ko yung November 8, 2011 order, pumunta na po sa Supreme Court yung dating Pangulo. Ang Supreme Court ay agad naman daw naglabas ng indefinite TRO sa whole departure order na inisyu ni De Lima. 8 justices kasama si Corona ang nagpasya para sa TRO at 5 ang kontra sa desisyon. Kasama sa desisyon ng Korte Suprema ang kondisyon na magbigay ng cash bond ang mga Arroyo na 2 milyong piso. Maghirang sila ng legal na kinatawan dito sa bansa at impormahan ang ating mga embahada sa ibang bansa na kinaroroonan nila. Nagpetisyon daw ang Solicitor General para i-lift ang TRO pero ibinasura ito ng Korte Suprema sa isang en-banc resolution. Nag-object naman si Cuevas sa testimonya ni De Lima na hindi naman daw nagpapakita na si Corona lamang ang nagdesisyon tungkol sa TRO. Under paragraph 7, he is being impeached because allegedly he masterminded the granting of a temporary restraining order. Up to this point, Your Honor, I see no testimony to that effect. What is being attacked now is the validity, the legality, or the infirmity of... Anyway, we are intelligent enough to read the Article 7 and relate it to the testimony of the witness. So, counsel, have faith in the I have more than... I have more ability than... of this elected senator. Tanong naman ni Enrile, may pagkakataon ba na si Corona lamang ang umaksyon sa pagdesisyon dito? Is there any instance where the respondent acted alone in issuing any order, any process, or any resolution bearing on this particular issue? The direct answer to that question, Your Honor, is no. Tanong naman ni Senator Alan Peter Cayetano, ang mali ba sa pag-issue ng TRO ay ang Chief Justice lamang o lahat ng bumotong justices para dito? Maaari pong yung ibang justice din. Pero sa ngayon po, ang ating pinaglilitis dito ay ang Chief Justice. Okay. Sa cross-examination, kinwestiyon ni Cuevas kung bakit nagkaroon ng issue sa pagpapatupad ng TRO kahit na dinesisyonan na ito ng kataas-taasang hukuman. After your challenge against the TRO had been resolved, is there any alternative left to any member of the cabinet to disobey the order or ruling of the Supreme Court, irrespective of the nobility of purpose on the part of the Secretary? Yes, if there is a final ruling on the issue of the validity of the TRO, then we will have no choice but to adhere. Tanong naman ni Cuevas kung alam ni De Lima na nagkaroon ng conspiracy sa pag-issue ng TRO. Chief Justice is only one vote, of course, when it comes to decisions. But there are other things, there are other functions and duties and powers of the Chief Justice as primus inter pares. Ayon kay Lodin Amado Valdez, tama lamang ang pasya ng prosekusyon na tapusin na ang pagpresenta sa Article 3. Pero hindi naman inurong yung Article 3. Doon pa rin yung tungkol doon sa PASAP, which is, I think, substantial enough. And also,
siguro gusto nila matapos na rin lahat yung ibang articles para hindi makalimutan ng taong bayan yung Article 2 na maraming deposit saka maraming property. Yun ang napaka-importante dyan. Baka mamaya mawala sa isip ng taong bayan. Mahalaga din daw ang testimonya ni De Lima para maliwanagan ng taong bayan ukol sa issue ng TRO. Yung dahilan ng special favor na ginawa ni Chief Justice ando doon sa dissenting opinion ni Justice Sereno, which is an official record na pwedeng mabasa ng mga senador. Isa sa mga ando doon isa yung mga nakalagay doon yung parang sinasabi ni Corona na yung kanyang draft ang gagamitin ni Velasco, parang there's something to that effect na kung ibig sabihin nun ay paggagamit mo yung draft mo, hindi yung draft ng justice, lumalabas na meron ko talagang special interest. Sa Day 23 ng impeachment trial, ipagpapatuloy ng depensa ang cross-examination kay Justice Secretary Laila De Lima patungkol sa Article 7. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, aksyon barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan, Gio. Bago natin pag-usapan yung matters concerning the impeachment trial of Chief Justice Corona, kaninang umaga ay may isang mahalagang nangyari. Kanina po, bandang pasado alas 8 ng umaga ay ginanap ang arraignment ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Pasay City Branch 112. At ito po ay naganap bandang alas 8:30 ng umaga. Sinalubong ng mahigit 1,000 supporters ng dating Pangulo itong convoy na nagtungo para dito sa arraignment. Naghain ng not guilty plea ang dating Pangulo para sa kasong electoral sabotage. So makikita natin na hiwalay ang pleas na ginawa ni Andal Ampatuan Sr., ni former COMELEC Chairperson Ben Abalos sa plea ng Presidente. At makikita natin importansya na yung halaga niya sa Article 7 ngayon sapagkat ang kinokontest ng prosekusyon ay ang pagkakilala o pagkakaibigan ng dating Presidenteng GMA at ni Chief Justice Renato Corona kung saan nga ina-allege ng prosekusyon na mayroong TRO na ginrant in her favor. At naghain nga, gaya ng akin nasabi kanina, ng not guilty plea ang dating Pangulong Arroyo matapos noon ay siya'y bumalik na sa Veterans Memorial Medical Center. Samantala, Gio, kasama natin ngayon Senator Judge Ping Lacson. Magandang hapon po and welcome back, sir. Magandang tanghali, Cathy.